Humanda na sa mga malalaking balita, trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. PBBM mainit na sinalubong ng mga US officials sa kanyang pagdating sa Amerika. Ronda Pilipinas. NIA ipupursige ang solar pump irrigation. Ronda Pilipinas. 2 patay sa bumagsak na helicopter sa Cavite. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 5 patay sa 36 na iba pa na ulit. 5 patay, 36 na iba pa sugatan dyan po sa sunog sa Hong Kong. Ronda Pilipinas. Ang alam ko meron yatang 15 no, na Pilipino nasaktan. Balitang sports naman tayo, double performance ni Kenneth Oumba. Naging susi sa first win ng Enduran Titans dyan po sa Pinoy Liga Collegiate Cup. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz, Kylie Versosa naniniwalang hindi na dapat nagiging kaibigan ang mga ex. Ronda Pilipinas. At mamaya, nakakaalmoranas nga ba ang pagkain ng spicy foods? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Responsableng pet owner. Hindi masyadong inaalagaan. Irresponsable ng mga pet owner. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Wow! I feel good. Wow! I feel good kahit mainit. Hoy, nagsalita ng Pag-asa. Doon ho sa mga nakakaranas ng tag-init o yung mga maiinit o yung mga tinatawag na heat index na akala natin ang taas-taas na yung alinsangan. Kumbaga, ang sabi ho ng Pag-asa, mas iinit pa sa Mayo. Magiging mas alinsangan pa, mas maalinsangan pa sa Mayo, mas mainit kesa Abril. Kaya maghanda. Nako, grabe. Isa pa yan dapat natin pag-usapan yung yung tuspirina, yung pertussis ha. Mamaya pag-uusapan ho natin yan sa siyasat po yan ni Drew Nasino. Pakisama mo na nga to sa headlines ko para kasama na sa lineup natin, ha? Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Itong Ronda Pilipinas. Ako ang inyong magiging tagapagbalita. Teka muna, live muna tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ Regional Stations and of course sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ano muna magiging weather for today? Ito ang ating magiging weather will like it or not. Magdadala ng maulap na papawirin at manakanakang pag-ulan ang easterly sa ilang bahagi ng bansa. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Naitala naman ang 40 degrees Celsius sa NAIA, Pasay City Station at 39 degrees Celsius.
Grabe. Sa Science Garden, dyan po sa may Quezon City. Ronda Pilipinas. Samantala, tiniyak na ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen na lalagyan ng solar pump irrigation ang mga lugar na hindi naabutan ng patubig ng NAIA o ng NIA. Teka muna, ito yung sinabi ni ASEC Joey Villarama, di ba? Alam ko may programa na ito. Kasunod ito ng ni atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food security ng bansa sa gitna ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Admin Guillen na kasado na ang mga proyekto ng NIA upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa mga bukid sa bansa. Madami na ho kami na i-turnover, and in fact, itong mga na-identify po natin na mga areas na hindi makaabot ang tubig natin doon sa tail end ng ating irrigation facilities. Nakakasana po yung mga project natin dyan. Lalagyan po natin yung mga yan, sir, ng solar pump irrigation. Opo. Ilalagay natin yung solar panel sa taas ng kanal, tapos meron kami panghanap ng tubig. Meron po kami pang georesistivity test, ano? At yung makukuhang tubig natin, ilalagay natin sa kanal para hindi ho mahirapan yung ating mga farmers. Sinabi pa ng opisyal na tinutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga magsaka na hindi napatubigan ng kanilang mga bukid upang mabigyan na rin sila ng kabuhayan. Ayon kay Admin Guillen, bahagi ito ng Bagong Pilipinas Campaign ng Pangulo kung saan nagkakaisa ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang food security ng bansa. Kasi may utos sa atin ang ating Pangulo at kay Secretary Manny Bunuan na magtulungan ang NIA, and then yung sabi niya, mag-change sa priority ang DP from flood control paradigm shift into water management. Opo. Yun po ang utos niya. So ang DPWH naman po nakikipag-ugnayan sa amin. Ito namang DOLE po at saka DSWD, kasi yung mga naapektuhan ng mga farmers natin, yung mga talagang hindi na napatubigan, nagagamit po natin yung pondo nila, lalo yung DOLE, itong tupad, para nabibigyan pa rin ng trabaho itong ating mga magsasaka. Alam ko, kasama na sa gaaya mga ginagastos ngayon, no? Yan ang tinig ni National Irrigation Administration Head Engineer Eddie Guillen sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, si PBBM nasa Amerika na. Alamin natin, ito isang report. PBBM mainit na sinalubong ng mga US officials sa kanyang pagdating dun po sa Jamaica. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Dumating na sa Washington DC si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ng gabi oras sa Amerika kasama mga miyembro ng delegasyon para sa trilateral meeting kasama ang Estados Unidos sa Japan. Bandang 7:47 ng gabi, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni PBBM sa Maryland kung saan siya ay mainit na tinanggap ng mga opisyal ng Philippine Embassy at US. Bahagi ito ng 2 araw na pagbisita ng Pangulo sa Amerika, pangunahin para sa trilateral meeting kasama si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang palakasin ang economic at maritime cooperation ng tatlong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, isusulong niya ang pagpapalakas ng kooperasyon lalo na sa mga larangan ng mahalagang infrastruktura, semiconductors, digitalization at cybersecurity at iba pang mga larangan. Nabatid na may hiwalay ding pulong ang presidente kay Biden, gayon din sa mga business leaders sa US upang imbitahan silang mamuhunan sa Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa Mandala, patay na ang 2 tauhan ng Philippine Navy matapos bumagsak ang sinasakyang training aircraft sa Cavite City Public Market. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla matapos mag-landing kaninang umaga ang helicopter na PN Robinson R-22 trainer helicopter. Sa ngayon, patuloy na inaalam pa ang mga otoridad ang dahilan sa pagbagsak ng naturang helicopter. Ronda Pilipinas. Samantala, pinag-aanda ng pag-asa ang mga residente ng Luzon dyan po sa may Dagupan sa Pangasinan dahil inaasang mararamdaman sa lugar ang 44, grabe, 44 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Ngayon that's today and tomorrow.
Ha? Kaugnay nito, binabantayan din ng Weather Bureau ang Puerto Princesa City at bayan ng Aburlan sa Palawan na maaaring makapagtala ng 43 degrees Celsius heat index, gayon din ng Bacnotan, La Union at Roa City sa Capiz na inaasang makakaramdam ng 42 degrees Celsius na heat index. Maaari namang makaranas ng 43 degrees Celsius heat index. Bukas po ito ang Bacnotan, La Union, Puerto Princesa City, Palawan, Aburlan, Palawan at Roa City, Capiz. Habang 42 degrees Celsius heat index ay inaasahan naman na mararamdaman sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Cotabato City, Maguindanao. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Dapat pala mag-report yung, pakitawagan mo nga si Ate Susan ng DWIZ Northern Luzon para makita natin at maramdaman natin kung ano ginagawa o malaman natin kung ano ginagawa ng mga LGU dun sa sinasabi ng Pag-asa na magiging na napakataas na heat index dun sa lugar nila. Oo, dyan sa Dagupan. Tanggap po tayo ng isang report. Trilateral meeting ni PBBM ngayong araw, game changer. Ayon sa ilang leader sa Kamara, alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina! Itinuturing na game changer ng ilang mga kongresista ang Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa usapin ng regional cooperation at diplomasya. Naniniwala si House Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Mig Sograles na magresulta ito ng mas maigting na kooperasyon at kasaganahan para sa kapakanan ng sambayanan, pati na rin sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Argue Nograles, makasaysayan at bihira ang naturang Trilateral Summit para magtulungan ang mga bansa ukol sa iba't ibang issue na nakakaapektuhan niya sa interes at adikain ng bawat bansa. Pinuri naman ni Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang pagsisikap ng mga lider na manguna sa pakipagdialogo at kolaborasyon para sa pagtugon ng kapayapaan, stability at paglago ng ekonomiya. Habang kumpiyansa naman si La Union Representative Paulo Ortega at Zambales Representative Jefferson Congun na mapapalakas ang regional security at economic partnership sa pamagitan ng naturang pakikipagpulong ng Presidente. Tina Nolasco para sa Impila May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, handa ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na matulungan ang mga mangingisdang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na nakalinya na ang iba't ibang programa ng ehensya na aagapay sa mga mangingisda tulad ng Fingerlings Dispersal Program at paglalagay ng fish payao devices. Payao ba yun? Payao o payaw? Payaw. Bukod dito, nilinaw ni spokesperson Briguera na hindi lang negatibo ang epekto ng El Nino phenomenon sa sektor ng pangingisda. Sa katunayan na niya, may mas gumanda pa ang produksyon ng small pelagics o yung maliliit na isda tulad ng tamban. Handa po tayo dyan sa pagbibigay ng mga livelihood intervention. Example, kung may maapektuhan po na nagkaroon halimbawa ng fish mortality dun sa fish ponds, Bureau of Fisheries and Aquatic Research po may fingerling dispersal program. Ibig sabihin yung pamimigay po ng similya para ma-replenish po yung mga nawalang similya, lalo na po yung mga small-scale fish farmers. May programa po tayo dyan sa fingerling dispersal. Doon naman po sa marine po, sinasabi po natin na parang pumapailalim yung mga isda. Maybe for some certain species po, no? Pero ngayon po kasi summer months, talagang ito po yung peak season natin, talaga pong improve yung production ng ating mga mangsa kasi kalmada ang dagat. Ngayon po sa mga nasabi natin ng mga mangsa lumalayo, mayroon po kami tinatawag na National Payao Program. Ito po yung paglalatat natin ng mga fish aggregating device doon sa mga karagatan. Yung tamban, yun yung ginagawang di ba? Sardinas? Di ba? Mas kumanda pa pala ngayong tag-init. Samantala, giniti ni spokesperson Briguera na wala pang naiulat na fish kill sa buong bansa. Wala pa po kami natatanggap na mga ulat na massive fish kill
scale. May napanathala po nung nakaraang linggo sa isang national daily. Pero upon verification doon po sa aming regional office, ay hindi po totoo na nagkaroon ng fish kill doon sa sinasabing isang lugar. Wala pa palang fish kill ngayong Bah, kala ko pagka grabe ang tag-init grabe din ang fish kill. Hindi pala. Tinig ni BFAR spokesperson Nazario Briguera sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Patay na ang 75 anyos na lalaki matapos sa ma-heat stroke dyan po sa may Ilocos Sur. Natagpuan ang biktima sa gilid ng bukid sa may San Vicente, Ilocos Sur. Ayon sa mga lokal na otoridad, dineklara ng doktor na heat stroke ang sanhi ng pagkamatay ng biktima, si Lolo. Pinaalala naman ng Department of Health ang publiko na iwasan ang mga aktibidad sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung kailan matindi ang nararanasang init. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Ayan na. Kaya kayo, dapat magtipid po kayo ng tubig, ha? Ito, pakinggan nyo itong report na to. Water service interruption sa Metro Manila. Magsisimula na mamayang gabi. Ayan na naman yung hashtag shower together. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Epektibo na ngayong araw ang maintenance schedule na ipatutupad ng Manila Water Services sa Metro Manila. Maantala ang supply ng tubig sa ilang lugar dahil sa ikakasang gearbox replacement, interconnection at line maintenance activity. Batay sa anunsyo ng water concessionaire, apektado ng aktibidad ang ilang bahagi sa Quezon City, kabilang na ang Barangay Pag-asa, Barangay Santo Cristo, Barangay Nuira at ang Barangay Culyata. Magsisimula ang water interruption mamayang alas 11 ng gabi at tatagal hanggang alas 4 ng umaga ng kinabukasan. Bukod sa QC, maaantala din ang supply ng tubig sa Taytay Rizal, Binangonan Rizal, Angono Rizal at ang Antipolo Rizal na sisimula naman mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng kinabukasan. Pinapayuhan naman ng mga consumer na paghandaan ang maintenance schedule at mag-ipon lang ng sapat na dami ng tubig. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ay nako, tubig! Init! Init Init ang problema natin. Init at saka tubig. Ngayong summer, meron pa tayong isang pinoproblema. Pinoproblema din ng DOH, yung kalusugan natin. Baka wala kayong pakialam dito sa Tusperina, yung tinatawag na pertussis. Baka akala nyo, pangalan lang yan. Baka akala nyo nasa easy, simple o stage 1 pa lang ng problema sa Tusperina. Oo, baka ito. Mas magandang mapag-usapan ito sa siyasat. Ito na. Tusperina o pertussis, nakakabahala na. Alamin natin ang siyasat report ni Drew Nasino. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Tila na phobia na ang mga Pilipino kapag nakaririnig ng mga balita higil sa pagkalat ng mga sakit, lalo ngayong tag-init. Kamakailan lamang ay nabalot ng pangamba ang publiko sa biglang pagsirit ng kaso ng tinatawag na pertussis o whooping cough na kilala rin bilang Tusperina o ubong dalahit. Batay sa datos ng Department of Health hanggang Abril 10, umabot na sa mahigit 1,100 ang kaso ng pertussis sa bansa. Kabilang na ang nasa 50 namatay. Ang mga kaso sa nakalipas na 3 buwan ay mas mataas ng 30% kumpara sa pertussis cases sa kahalintulad na panahon noong 1 taon. Pero ano nga ba ang pertussis o Tusperina at dapat ba tayong mangamba sa ngayon? Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, ang whooping cough o ubong dalahit ay dulot
ng bakterya na Bordetella pertussis na lubhang nakahahawa subalit may iwasan naman sa pamamagitan ng bakuna. Bukod sa ubo, kabilang sa sintomas nito ay sipon at lagnat na susundan ng matinding pag-ubo na inaabot ng 3 buwan at karamihan sa mga tinatamaan nito ay bata. Gayunman, nilinaw ni DOH Undersecretary Eric Tayag na walang dapat ikatakot ang publiko at kahit may outbreak sa ilang lugar sa bansa, gaya sa Quezon City, ay hindi ito mauuwi sa pandemya. Ang pertussis o Tosferina ay dahil sa bakterya po yan. Meron po tayong antibiotics. Ngayon sa mga herbal, dahil talagang matagal yung ubo dyan, meron naman tayong lagundi na pwedeng gamitin yan ng mga kababayan natin. Kasi napatunayan po yan na ang lagundi ay mainam po. Lalo na ginagamit po yan na may hika. So maaaring makatulong po yan at kung sakaling sa mga ospital ngayon, ng mga doktor, ay tumitingin ng pasyentong may pertussis o Tosferina maliban sa antibiotic, baka maireseta nila yan at makita natin kung gaano kainam yung lagundi. Ayon kay Yusek Tayag, maliban sa vaccination ay may iwasan din ang ganitong uri ng sakit basta't ugaliing sumunod sa health protocols gaya ng paghuhugas ng kamay at kalinisan sa katawan. Madaling mahawa po kung hindi sila bakunado. Sa baby po, may konting sipon, magiging malapot yung sipon niyan. Kung hindi dudukutin niya, may rapat silang huminga. Yung taas-baba ng dibdib nila, bantayan, bumibilis po yan. Tapos biglang tumitigil yan, mangingitim yung bibig. Dahil hindi umuubo yung baby, ay susuka yan. So yan palatandaan na baka Tosferina, lalo na sa mga wala pang 6 na buwan. Ngayon sa atin naman, kung tayo mahahawa po niyan, may ubo, nako, napakatagal. Siguro may higit 2 linggo yan. At sunod-sunod yung ubo, mapapaihi ka o kaya naman sakit ng dibdib. May antibiotics din po yan, kaya lang yung iba ay pinapayuan na namin magmas para hindi mahawa yung maliliit na bata o mga baby o sanggol. Tinukoy naman ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo ang ilan sa mga dahilan ng pagkalat ng pertussis. Gayunman, pinawi rin ni Asek Domingo ang pangamba ng mga Pilipino na posibleng matulad ang pertussis sa sinapit ng COVID-19 na nauwi sa pandemya. Ang pertussis, ang kanyang dahilan ay ang mikrobyo na Bordetella pertussis. Wala siyang pinipili na panahon, mapainit, mapalamig, meron siya. Ang dahilan talaga kung bakit dumadami ang kaso ngayon is ang pagbabakuna, no? Medyo mababa ang vaccination coverage natin. Yung mga bata, nakita namin yun sa 862 cases na yan, no? Nung tinignan namin dyan, number one, 79% mas bata sa 5 years old. Mga bata talaga. Not even in school, younger than school age. Okay. Tapos, doon sa mga batang yan, 66% hindi bakunado or hindi maalala ng mga magulang kung nabakunahan sila. Maliban dito, hinikayat ng DOH official ang publiko na ugaliin pa ring magsuot ng face mask lalo sa mga matataong lugar upang maiwasan ang pagkalat pa ng nasabing sakit. Dapat din anyang iwasang humalik sa mga bata o sanggol. Number one, we are highly encouraging proper face mask usage. May mga usapin, ano ba, mandatory, voluntary, alam mo, sagot namin sa DOH, gusto namin properly. Kasi kahit gawin yung mga mandatory, kung nakababa naman yung face mask sa ilong, walang kwenta rin. Kahit sabihin mo mandatory, nakapatong lang, may puwang sa gilid, walang kwenta rin, papasok yung mikrobyo. So, we want proper face mask wearing that is galing sa, sa puso, meaning voluntary, gusto mo talaga magsuot, number one. Number two, para po sa ating mga magulang na may mga baby, huwag ko muna nating para bang pabisitahin yung mga tao sa baby natin na hanggat hindi pa siya nababakunahan. Samantala, naniniwala ang siyasat team na ang patuloy na monitoring at pagpapakalat ng tamang impormasyon higil sa pertussis ang isa sa mga solusyon upang mapawi ang agam-agam ng publiko. Kabilang din sa tinututukan ng DOH ang pagbasag at pagsalag sa mga fake news o mga maling impormasyon kaugnay sa bakuna na nag-ugat sa kontrobersyal na Dengvaxia vaccine na ginamit kontra dengue
noong panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ngalan ng Siyasat Team, ako si Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Ituloy-tuloy na natin to. Pinag-usapan na rin natin yung pertussis. Pag-usapan na rin natin yung mga irresponsableng pet owner. Pag may nakakagat. Alam nyo, pagka summer, pinag-uusapan talaga itong rabies, nakakagat ng aso. Ito, irresponsableng pet owner, alamin ang kaparusahan sa Naku, Bawal Ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Irresponsableng pet owner? Nako, bawal ito. Mataas ang chance na magkaroon ka ng kapitbahay na mayroong alagang hayop. Kahit saan ka naman siguro tumira. Pero umaga pa lang ba ay sira na ang araw mo dahil ang dumi ng alaga niyang hayop ay basta-basta na lang pinapabayaan. Nako, alam mo bang bawal ito? Mahigpit na ipinagbabawal sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act ang pagiging irresponsable ng isang pet owner. Binibigyan din sa batas na ito na dapat responsibilidad ng may-ari na pulutin o linisin ang mga dumi ng kanyang alagang hayop. Kung pag-alagala lang ang alagang hayop dahil sa kapabayaan ng kanyang amo, maaaring ipa-impound ang pet. Kung sakali namang nakakagat o nakakalmot ito nang dahil nga pag-alagala, maaaring makasuhan ng pet owner ng paglabag sa Anti-Rabies Act. Kapag hindi binayaran ng owner ang gastusin o nagastos ng biktima, maaari siyang pagmultahin ng 25,000 pesos. Kaya naman alamin ang mga responsibilidad ng isang pet owner. Linisin ang dumi ng hayop nyo para hindi kayo masabihan ng nako, bawal ito. Yon! Paalala yan doon sa mga pet owners. Pero ito, mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports. Siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-i-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Oras natin sa buong Pilipinas. 32 minuto na makaraan ng alas 10 ng umaga. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Sa ngayon, tanggap tayo ng isang report. Senator po, may mga gustong malaman bago ang April 30 deadline para sa PUV consolidation. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Mahalagang malaman kung gaano naging produktibo ang 3 buwang extension na binigay sa mga PUV driver at operator para sa franchise consolidation. Ito niyag ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace po makaraang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala ng extension ng itinakdang deadline sa April 30 para sa PUV consolidation. Ayon kay Senator po, kanyang kinikilala ang itinakdang deadline para sa PUV consolidation pero nais niyang mabatid kung sa loob ng 3 buwang extension ay nagkaroon ba na mabunga at maayos na dialogo sa pagitan ng LTFRB at Transport Group. Gayun din kung nagsumikap ba ang LTFRB na magtulungan o matulungan ang mga PUV driver at operator na makasunod sa modernization program. Nais ding malaman ni Po kung ang mga pangamba ukol sa loan at iba pang pinansyal na aspeto ay natugunan at nabigyang kaluwagan.
Umaasa ang senadora na bago ang deadline ay may palabas na ng LTFRB ang listahan ng ruta para sa consolidated at hindi consolidated na pampasaherong jeepney. Hindi anya dapat hayaan na maghabol at maghanap ng masasakyan ang mga commuter sa gitna ng napakainit na panahon. Hangad din ni Senator Po na magpalabas na ng desisyon ang Korte Suprema sa inihaing apila o petisyon ng transport groups. Ito'y para maliwanagan ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa tamang hakbangin para sa PUV Modernization Program. Una rito'y sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan ng maipatupad ang PUV Modernization Program kaya wala nang aasahang extension sa itinakdang April 30 deadline para sa PUV franchise consolidation. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Asan na yung aking binabasa dito kanina pa? Oo, nawala tuloy yung aking ano ba yan? Oo. Sige. Uy, teka muna. Nasa linya po natin ang dating chairman ng Metropolitan Manila Development Authority. Pag-uusapan po natin yung isinagawang traffic summit. Okay? Nasa linya po natin ngayon si GM Thomas. Thomas pala. Si GM Thomas Tim Orbos. Ayan. GM, magandang araw po. Hi, GM. Nawala. Ay, nawala. Nawala yung Nawala yung signal. Oh. Baka nawala. Oh, nandiyan na ulit. Okay, GM. Good morning po. Yes, Dennis. Magandang umaga sa iyo. Yun. Yes, ang dapat palang greet ko sa inyo ay kabwasan, hindi pala, masansanting na kabwasan si kayo. Masansanting na kabwasan si kayo. Yes, sir. Okay, GM. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kami po hihingi lang po sana ng feedback o yung pinaka-highlight po ng traffic summit po dahil kasama niyo po si Pangulong Marcos itong kahapon po, ano? Ano ho yung pinaka-highlight po yung tipong gagawin po, plano na nabuo dahil po dito sa traffic summit na ito? Well. Nawala ano? Yun. Significance po nito, yung pong the mere fact na nagpatawag ng isang summit ang Pangulo, that means it becomes a national concern yung problema po natin ng trapiko, mismong ang gobyerno na ng mismong presidente na ang nag-a-action dito. So that is the most significant part po ng nangyari kahapon. And then based po dun sa nangyari, the second po sa akin, aside from that, is yung pagtawag lahat po ng mga stakeholders. Hindi lang po gobyerno, pero lahat po na naapektuhan ng mga parts po ng society natin, ng lipunan. In terms of sa plan, siyempre, nabanggit po talaga yung long-term infrastructure natin na darating para maibsan ng trapiko in the long term. Ito po yung mga railways. Pero nagagalak po ako doon sa dun sa panukala na binigay po yung initiative na binigay po ng MMDA at saka po ng DILG, ng mga LGUs, na sila mismo ay nagkusang loob na sige, kung may gagawin tayo dito na para maibsan ng trapiko, kami na magsasakripisyo. Total, public service naman kami, public servants, na ginawa po nila yung kanilang work hours is from 7 to 4. 7 o'clock in the morning to 4 o'clock. So, kasi po, at tandaan po natin, ang problema po ng trapiko, it's a function of time and space. That's true. Yung di ba, limited po yung kalye. Naglalabanan sa oras na lumalabas tayo, kailangan natin lumabas, magtrabaho, pumasok sa eskwela. Pag nagawan po natin ng paraan na ma-distribute natin ng tama yung flow ng mga sasakyan, malaking bagay po yun. Ang nagsakripisyo po ngayon gobyerno, kaya malaking bagay po yun. Opo. GM, nabanggit nyo na ho ang LGU, yung mga mayor po, kasi gusto ko lang i-emphasize ho dito, minsan ho kasi ang nagiging problema, itong mga mabuhay lanes na dito sa mga mabuhay lanes na may mga nakapark na hindi dapat may nakapark. Ang problema dito,
yun hong mga nagbibigay ng permit sa mga nagpa-park na ito ay mga barangay din na under nila, GM Hindi ho ba napag-usapan kung mas bibigatan pa ang parusa? Kasi minsan, lang ito, political will lang ito, GM Opo, sir. Ako po, dalawa po yung nakikita ko dyan. Opo. Tama kayo, political will. Opo. On the side of government. Opo. And then on the side po of the private sector, disiplina. Opo. Hindi ko talaga pwede na manggaling lang sa gobyerno Tama po yan. ang solusyon Opo. Ang sakripisyo, kailangan po tayong lahat. Sabi nga ho nung araw di ba? Pagka ang traffic mo, hindi pwedeng ang problema lang ang gagawa ng solusyon gobyerno kasi lahat tayo, we are all part of the problem. So tama po 'yun. I think but ang maganda ho ngayon lalo na ho sa panukala na nilabas sa desisyon ho pala nilabas ng Supreme Court na kung saan ang MMDA na lang ang tanging may authority over traffic matters sa Metro Manila. True, yes. Siguro naman ho ngayon magkakaroon po tayo ng mas sustained and cohesive na effort po sa trapiko. Oo, kasi ang hinahanap ko dun, GM, baka kailangan ng mas matinding parusa doon sa mga nagbibigay ng permit na yun. Kasi kadalasan, sa bagay, Sir GM, di ba? Yung mabuhay lanes naman talaga, ang purpose nun is luwagan talaga yung traffic Oo, nako, ang dami yung ganyan na kung saan pa yung wala akong kinaibayan sa probinsya na kung saan ginawa nilang 4 lanes yung dalawang lanes, ginawa naman parkingan sa lalagyan ng palay yung So, talaga ho, disiplina at saka tama kayo, bastunin na natin yung mga yan dahil hindi lang naman sila ang may-ari ng lahat ho tayo may-ari ng kalye. Kasi kasama doon sa pangako nila yung adjusted working hours na nag-agree na din ng MMDA. Naaawa lang kasi ako sa MMDA, GM, pati nga naalala niyo ho ba si Bong Nibriha? Wala na ngayon, hindi ko na nakikita si Bong Nibriha dahil yan sa kanya mga paninita dati, GM. Opo. Naman si Bong, I think is still with the nasa Traffic Academy siya. Opo, nagtuturo na lang daw po, GM teacher na lang. Oo. But I think mas ngayon, I think more than anything else, yung batas na yung decision ng Supreme Court. Malaking bagay po yan na baston na gagamitin ng MMDA para ho talaga papatibay talaga yung enforcement dito sa atin sa Metro Manila. Oo. Napakalaking role ang gagawin ng LGU diyan talaga. Yung administrasyon ng mga LGU tungkol diyan sa mga traffic na yan GM. Dapat sila talaga yung kanilang sila talaga kumbaga ito yung patakaran sasabihin ng MMDA, tulungan nyo kami. Hindi pwedeng kami lang ang gumagana rito, kami lang ang naninita. Ang barangay po ay nasa ilalim ng mga LGUs, GM Yun na nga lalo na papasok ko tayo sa eleksyon, ayun na naman isa pa yan. Gamitin na naman yan. Sana wag nilang gawing political issue yung trapiko. Kasi talagang hindi ho yan politika. Ang trapiko po ay hindi mariresolve sa politika. Wala akong kulay-kulang yan. Lahat po tayo may problema. Tama. Pero lahat po naman may solusyon yan. Huwag na ho natin pagbigyan dahil tatakbo kayo next year. Kailangan yung pagbigyan yung mga terminal ng tricycle dyan, yung mga jeepney, o kaya yung mga mga sidewalk vendor, mga ganun po. Wag na ho, gawin na natin trabaho natin. Mas matutuwa ho ang taong bayan pag ginawa po natin yung trabaho natin. Tama. GM, last question ko po. Nagbigay ba ng timetable si Presidente? Itong buwan na to, dapat tapos na to. Itong next year na, dapat ganito na ang na-achieve natin. May timetable ho ba tayo, Sir GM? Ako sir, from what I know, immediately. Marching orders are ni Presidente. immediate. Wala akong itong time parang magpahinga kayo at aralin nyo, may pilot or proof of concept, wala. Opo. Hit the ground running. Opo. Kailan ho hanggang kailan po yung alam ko may meeting yata ang Metro Manila Council ngayon, Sir GM Meron po silang sa sunod-sunod po yan, meron mga committee silang ginawa. Alam ko po yun. So, yun po. Oo, sana ay maging maganda po dahil alam ko si Presidente laging naghahanap ng proof yan. Laging sinasabi, nasaan na yung pinag-usapan natin? Nasaan na yung pinag-usapan? Para ma-check. Ang alam ko po, lalo na itong si Presidente, yung mga biyahe araw-araw
science siya. So, Oo, hindi natin oo. siya pwedeng Oo. hindi ho nakatira sa Malacanang yan araw-araw. Talagang po umiikot ho yan. So I guess nakikita niya and that's a good challenge po sa Yes. lahat. Okay, Sir GM. So, kailangan na abangan na lang natin, lalong-lalo na ang taong Yes, bayan, sir. lalo na sa Metro Mega Manila, kung ano talaga yung resulta ng ating traffic summit na nangyari. Maraming salamat po, Sir GM, Salamat sa po. oras po ninyo. Yes, sir po. Salamat po. Si Sir GM Thomas Tim Orbo, sa former GM ng MMDA. Ronda Pilipinas. At ang ating oras sa Pilipinas, 11 minuto bago mag-11 ng Umaga. Oh, ito na. Ang ating Bingo Plus numero panalo. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bigo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa bagong palaro ng DWIZ? Aba dito sa DWIZ Bingo Plus numero panalo, may chance kayong manalo ng tumataginting na 1,000 pesos. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 4 na letrang number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ito sa 0960-880-6426. Siyempre, kasama ang inyong pangalan, /edad, /address, tapos yung 4 combination of the day. At eto na nga, hindi ko na patatagalin pa. Isulat nyo na ang pangalawang combination for today na W29. Ulitin natin para sa mga bingingot. W29. Abangan pa ang dalawang kombinasyon sa mga susunod na programa. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bigo sa saya, plus sa panalo. Yon, maraming salamat Bingo Plus. Oy, doon sa mga nagtatanong po kung paano makakuha ng medical assistance, grabe ho ang mga sakit ngayon. Paano makakuha, ano-ano ang mga requirements para makakuha ng medical assistance sa PCSO? Alamin, ito yung report. Wala pa. Okay. Excited lang ang lolo ninyo. Excited lang, ha? Okay. Taga muna tayo ng isa pang report. Bago natin puntahan yung PCSO, suporta ng stakeholder susi sa pagka-aresto sa top 2 leader ng NPA sa Eastern Visayas. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jobel Pelanio. Jobel, go! Pinuri ni 8th Infantry Division Commander Major General Camilo Ligayo ang matagumpay na pagkakasakote ng tropa ng pamahalaan sa top 2 leader ng NPA sa Eastern Visayas na si Romulo Micabalo alias Ned o Lukad. Maliban sa 8th ID, binigyang pagkilala din ni Major General Camilo ang kanilang mga counterparts na may malaking kontribusyon upang tuluyang mawakasan ang local communist armed conflict sa buong rehiyon. Kiit ng 8th ID Commander, susi sa tagumpay na ito ang suporta ng mga partner stakeholders sa mga ikinakasang operasyon ng militar laban sa mga nalalabing miyembro ng komunistang terorista. Hindi aniya ititigil ng kanilang tropa ang mga isinasagawang focused military operations nang sa gayoy masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng mga inosente at law-abiding citizens ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na. Totoo na to. Requirements para makakuha ng medical assistance sa PCSO. Alamin natin. Narito ang report. Bukod sa digital na ang paghingi ng medical assistance sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, madali na rin ang requirements na kailangang isubmit. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief, Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng PCSO. Depende sa kailangang assistance ang requirements na kailangang isubmit. Para sa confinement medical assistance o yung bayad sa pagpapaospital, narito ang mga kakailanganin.
Pirmado ng sabiling personnel, yun po ang kailangan namin. Kailangan din po namin sa lahat po ng aming mga kino-cover, clinical abstract po, na may pirma ng doktor at may license number. Yun po ay kailangan namin. Ngayon po, kailangan din para sa lahat ng ID ng pasyente. Bilang pagpuno naman sa bilang ng hemodialysis at chemotherapy, kailangan lamang ang mga sumusunod. Certificate kung ilan na ang naibibigay ng PhilHealth. Opo. Tapos po, kailangan din po namin ng rate kung magkano. Yung pinupuntahan nilang, Kasi po, paano kami magbibigay kung hindi namin alam. Kaya kailangan po namin yun. At ganoon din yung medical abstract. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, double performance ni Kenneth Umba naging susi sa first win ng End the Run Titans sa Pinoy Liga Collegiate Cup. Sports News muna kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Dikit ang naging laban sa pagitan ng Guangming College Flying Dragons at home team na Enderun College's Titans. Ngunit nanatiling matatag ang Titans sa pamamagitan ng kanilang core na si DJ Howe, Paul Malano, Jalen Garcia at isa pa nilang foreign player na si Kenneth Owumba. Nagawang manalo ng Enderun kontra sa Guangming kung saan mayroon lamang silang 2 puntos na kalamangan, 75-73. Yan ay sa tulong ng kanilang foreign player na si Owumba na mayroong double-double performance, 13 points at 12 big rebounds. Bukod pa riyan, mayroon din siyang 3 assist, 6 na blocks at 2 steals kung kaya't siya ay nasabihan ng good as advertised ng ilang basketball analyst. Parehong nasa bracket A o Group Prime ang parehong koponan kung saan mayroon ng 1 win ang Enderun. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At yan, ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago tayo magpaalam, tayo ay may patama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, mahalin natin ang mga plastic at chismosa dahil sa mundo nila, tayo ang artista. Meron akong ipantatapat dito na kasabihan, pero English to eh. English. Okay, ito Here goes. To all the people talks behind your back, they deserve to be there behind your back. Ganda pag English. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buhay.